Pero yung gusto mo magnegosyo, hinahanda mo sarili mo, namumuunan ka, nag-aaral ka, tapos tuloy-tuloy, then you can say, wow, God's will. Pero yung kung ano-ano pang gimmick ang ginawa mo para matupad, nakakaduda. Kaya sabi, if it's God's will, it will happen. So relax ka lang. May mga bala ka, hindi natuloy, in spite of you doing your best. Katulad na iba lumalapit sa akin, Pastor, ikaw 7 board ko na po. B-O-R-D anak o B-O-A-R-D? Diba? Kasi, so, hindi ka pumapasa, may ibang balak sa'yo ang Diyos. Una, nag-aral ka ba mabuti? Yes. Hinanda mo ba ang sarili mo? Yes. Hindi ka pa rin pumasa 7 beses na, baka gusto ng Diyos, mag-artista ka. Subukan mo. Diba? Itakasara yung pinto, huwag mo ipagpilitan. Kasi pag gusto ng Panginoon, although may mga gusto ang Panginoon na kailangan mo ring paghirapan, pero alam mo na hindi ka pinipigil, mahirap lang talagang gawin yun. Pero dapat kang makiramdam kung ano ang ginagawa sa iyo ng langit. At yung pagpapayaman na yan, makaramdam ka, kung gusto mo magnegosyo, gusto mo makuha to, gusto mo makuha yung pwesto na yon, kung ano-ano nang pinaggagawa mo sa buhay, na sa suffer na ang spiritual life mo, you know, hindi yan ang will ng Diyos para sa iyo. Kailangan sang-ayon ng langit sa ginagawa mo. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to give you hope. Plans to prosper you, not to hurt you. So may plano ang Diyos. Ang tanong lang, tugma ba ang plano mo para sa'yo sa plano ng Diyos para sa'yo? Mahirap ang makipagtunggali sa Diyos, nakikipag-agawan ka ng manibela ng iyong buhay. Kaya kailangan makiramdam. Spirit-led ka. Let God plan your life and lead your every step. You live your life now, day to day, in pursuit of God's kingship. Psalm 37:23-24, if you do what the Lord wants, He will make certain each step you take is sure. The Lord will hold your hand, and if you stumble, you still won't fall. Yun ang ganda, na ang sinusunod mo yung landas ng Panginoon. Hawak ka niya sa kamay, inaakay ka niya. Matapilo ka man, hindi ka mahuhulog kasi hawak ka pa rin niya. So do what the Lord wants. The steps of a good man are from the Lord. Sabi ng Revised Standard Version. So among the choices, alam naman natin to, it is not always clear what the Lord wants. Diba? Hindi naman laging malinaw kung anong gusto ng Diyos. Pero merong malinaw yung ayaw niya. So by process of elimination, you can already remove that which you know God doesn't want for you. Konti na lang yung matitira. At doon ka na lang mananalangin, makikiramdam, magtatrabaho para malaman mo which among those that God allows ang best for you. Eliminate muna yung alam mong ayaw ng Diyos. What God doesn't want for us is that which is on Jesus. Pastor, paano ko po malalaman kung ayaw ng Diyos? Well, it is not peaceful, it is not restful, it is not loving in method and in result. It is vexing, stressful, consuming in method and result. You know that that's not what God wants for you. Yung pag ginawa mo, wala ka nang natirang oras sa sarili mo, nawalay ka na sa lahat ng mahalaga sa iyo, nako-compromise pa yung mga pananalig at mga paniniwala at ang iyong kabutihan, you know that God doesn't want it for you. Huwag ka malito. Huwag ka maglito-lituhan dahil maraming benefit. Nakakalito po kasi. Hindi nakakalito yun. Nililito mo sa sarili mo kasi naaakit ka doon sa benefit. Pero alam mo kung anong ibabayad ng iyong spirito. Huwag ka malito. At huwag ka maglilito-lituhan. Kasi pag umalis ka sa root ng Panginoon, nawawala yung hawak. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Importante, unahin ang kingdom of God. Basta meron pong offer sa akin, ang laki-laking difference ng sweldo. Kaya lang po talagang sobrang hirap ng trabaho, mapapagod ako, bla bla bla. O gusto mo ba yun sa buhay mo? Pag naman lumaki income mo, hindi naman ibig yan, lalaki yung enjoyment mo, dadami lang humihingi. Gusto mo yun. Sinabi ni Solomon, the more money increases, the more those who consume them. Kasi pag wala kang pera, wala ka naman kamag-anak. Pag nagkapera ka, natutuntong ka kahit 3rd degree. Hoy, yung nanay ko, inalagaan ng nanay mo ng 3 days nung panahon ng hapon. Therefore, di ba? Therefore yan. So, is it really worth it to have a lot of money?
Is it really worth it? God doesn't want us to be consumed by greed and by pride. 1 John 2:16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. The lust of life, lust of the eyes, pride of life, lust of the flesh, it's not from the Father, it's from the world. 1 Timothy 6:9-10, people who want to be rich bring temptations to themselves. They are caught in a trap. They begin to want many foolish things that will hurt them. These things ruin and destroy people. The love of money causes all kinds of evil. Some people have turned away from what they believe because they want to get more and more money. But they have caused themselves a lot of pain and sorrow. Look around you, or look at your own life. Look at the lives of people that sometimes we admire. Nung dumami ba talaga ang pera nila ay dumami ang saya? Dumami ba talaga? Yang pera, mahalaga lang pagkawala at pagkonti. Pero pag marami na, hindi na kasing halaga nung tulad nung kung konti. Halimbawa, nagkaroon ka ng 1,000, wala ka, di ba? Ang halaga nun, buhay mo talagang naiba. Pero pagka kumikita ka na ng 100,000, nadagdagan ka ng 1,000, will it really make a difference? And then you come to a point when you have 10 million, mahalaga pa rin yung additional 1 million. But when you have already 50 million, nadagdagan ka ng 500,000, bali wala lang sa yan. These are just numbers added to your bank account o nadagdag doon sa salansan mo, pero hindi proportionate yung happiness mo sa pagkakaroon nun. Because may saturation point ang material things. Yung una lang na konti, ang maximum ang effect sa'yo. Pero pag dumadami na sobra yan, halos wala ng effect. Pero may negative effect, dumadami ang yung worry. Dumadami ang iiwasan mo. Dumadami ang compromises mo. Dumadami ang yung bayarin. I always love recalling this story, and let me recall it again. I was away in this country for some time, and then after I came back, a friend of mine, who's a very close friend from way back, nag-dinner kami. Sabi niya sa akin, you know, ang net worth ko nadagdagan ng so many millions. Wow, di good. Sabi ko, ikinuwento niya sa akin lahat ng mga nadagdag na kayamanan niya. Kaya lang hinahabol siya ng mga tao. Dami. Lahat ng uri ng tao hinahabol yung pera niya. Tapos mga empleyado niya nag-aaklas, nag-welga. Mayroon pa silang mga threat sa buhay nila, may gusto pang kumidnap sa kanila. Yung ganun na nangyari. Sabi ko, teka, yung kama mo, nabigay sa'yo ng mama mo na antik, na malaki, dinagdagan mo ba? Sabi, hindi, ang lapad na nga nun eh. Yung kotse mong 3, ginawa mo na bang marami? Sabi, 3 na nga, hindi ko magamit lahat, di 3 pa rin. Gano'ng karaming steak na kinakain mo ngayon sa isang linggo? Kasi dati, once a week, may steak siya eh. Sabi niya, once a month na lang, kasi alam mo naman, may edad na tayo. Yan naman pala, hindi mo dinagdagan yung kama mo, hindi din mo yung steak, hindi mo dinagdagan kotse. Para ano yung nadagdag mong pera? Walang idinagdag na ligaya sa'yo. Ang dinala sa'yo, kutakot-takot na problema. So, importante na when we have what we need, we shall be content with that. Because by having more, sometimes you pay more. But you don't enjoy more. Kaya huwag padaya. Ngayon, kung mahalaga sa inyo, i-grow yung business nyo, i-grow yung mga numbers nyo, do it. But not at the expense of your personal joy, your happiness, and your peace. Because you have only one life to live in this world. And you must maximize the joy, the happiness, the pleasure. And sometimes, the search for material things, thinking that it would help you buy happiness, actually it buys you problems. It's not always true because meron namang kayang-kaya nilang dalhin ang kayamanan nila, masaya pa rin sila, tahimik pa rin sila, pero konti ang nakakagawa nun. Kasi maraming tao, lalo hindi lumaki sa yaman, hindi sanay, hindi marunong, napupundi sila, kumbaga sa bombilya, sa laki ng wattage sa dumadaan. Kaya yung dating matitinong pamilya, nag-aaway-away, dating bababait na anak, nagiging suwail, kasi nagkakaroon ng mga pera, nagkakaroon ng mga kaibigang mapera, at minsan nasisira pa yung pamilya. What we believe is what is important that we keep. Peace, love, goodness, kindness, rest, relaxation, enjoyment,
Health, wellness, that's important. More pursuit of money, many times, not all the time, could lead to less of this. Meron pa nga, Pastor, mula po nung yumaman kami, hindi na nga kami nakakapagbakasyon together eh. Bakit? Hindi kami pwede lumipat sa isang eroplano ng asawa ko kasi pag pareho po kami natigbak, sino mag-aayos sa mga naiwan? You mean, nagpayaman kayo para ngayon, hindi na kayo pwedeng sabay magbakasyon? Mabuti pa nung araw, nagbabakasyon lang kayo dyan sa kuli-kuli. Pero magkasama kayo, holding hands pa. So, hindi nakabuti sa inyo yung pera na yan.